Ang masayang lipunan ay yung nagagawa mo kung ano yung gusto mo, na ipaparamdam mo yung pagmamahal na gusto mo dun sa gusto mong tao, di ba? Yun yung ano na walang na-judge sa iyo na kahit sino. Kumbaga, nagagawa mo lahat ng bagay na kumbaga bilang ikaw, di ba? Na yun yung masayang lipunan sa akin. Mula pagkabata, nakaranas na ako ng mga diskriminasyon, katulad sa sports, sa mga kasuotan, marami, hanggang sa pagtanda po. Napipilitan akong magsuot ng hindi ko gustong kasuotan, napipilitan akong yung may mga time na halimbawa, lumaki ka ng female, yung parang magpapaligaw ka kahit na ayaw mo. Bilang individual, nakaranas ako ng yung self-confidence ko bumaba, pero hindi dumating sa point na naisip ko na gusto ko naman ipakita na kung ano ako, yung uniqueness ko. Kaya yun, inaano ko siya, nilalabanan ko. Una is pagkapanganak pa lang at ang isang intersex ay pinanganak na intersex, lalo na yung may ambiguous genitalia, yun yung unang doon pa lang nakakaranas ng unang discrimination. Like, hindi alam kung anong sex marker ang ilalagay doon sa birth certificate, at dahil nga hindi mo ipoproseso ito kung wala itong marker. Pangalawa is pagdating sa school, hindi alam kung anong uniform ang isusuot. Paggamit ng restroom, isa rin yun sa nahihirapan kami, especially kapag ang physical appearance mo ay hindi match dun sa mga legal, sa paper, sa paghahanap ng trabaho, nahihirapan. Yun nga, sa pagkuha ng passport at ng iba pang mga ID, yun yung karaniwang nagiging problema. Pag-access sa medicine, yan. Pagpupunta sa check-up, yun yung mga kinakaharap na mga intersex na kumbaga, ng mga Pilipino. Ang challenge po talaga sa amin nung 2008 nung nawalan na ako. Kasi wala talaga akong kilala na iba na may ganun. Feeling ko kami lang ba ganun. Hindi namin alam gagawin, nakakabaliw. Parang di namin alam kung gano'n. Tapos yung gamot, nakaka-stress. Nung unang-una po nung 2007, parang nagulat kami kasi sasabihin ng iba, swerte yan. Sasabihin na sumpa yan, yung gano'n. Tapos, pag may pag merong, yung may mga, halimbawa, medtech, ini-x-ray nila. Say, parang kakaiba to. Tapos, inararamdaman talagang matatakot ka, hindi ka makatulog. Kasi di mo alam yung gagawin mo, gano'n po. Nung yung dati po, pero tong time na po yun, gusto ko siyang kalimutan. Kasi, gusto ko siyang kalimutan kasi, parang hindi kasi ako nagtagumpay bilang magulang. Sabi ko, sinika ko pilit, kalimutan. Sinunog ko yung picture na meron na ako. Ang naiwan na taga-sain yung sa cemetery yung papel. Tapos yung punrod na rin, hindi ko na rin nasikaso, kaya tingin ko tinanggal. Gusto ko siya, kasi sabi ko parang ako dun eh. Dahil na po. Parang failure kasi ako dun bilang magulang. Kasi, hindi ko siya, umabot lang siya ng 6 months. Para sa akin, failure ako dun. Kaya parang gusto ko siyang alimutan. Sobrang hirap, kaya kumbaga nga, ang Intersex Philippines nga ay narito para kahit pa paano ay makatulong sa pagsuporta sa mga members namin nakakaranas ng ganito. Nakakalungkot na kailangan pagdaanan namin itong mga ganito, pero kumbaga naniniwala kami na sa step by step ay maaayos din ng lahat.
Bali, nagsimula lang to sa sa isang parang sa isang lang na parang nahihirapan ako maghanap ng trabaho dahil yun nga, as a licensed teacher nga nung panahon yun is kailangan nakapalda ang teacher, hindi ko na kaya talaga simula bata hanggang tumanda is kailangan magpapalda pa rin. So yun nga, sinubukan ko maghanap sa iba-ibang trabaho pero hindi nga fit dun sa ibig sabihin yung marker ko dun sa legal documents, sa physical appearance, hindi. So sinubukan ko lang na lumapit dun sa isang sa kamag-anak namin na abogado at sabi ko nga, naikwento ko yung mga at aram din naman nila yung mga karanasan ko, yung mga paghihirap ko pagdating dito. So, yun nga, sabi niya, subukan natin, wala namang mawawala. Kaya sinubukan namin mag-file ng petition sa Regional Trial Court ng Siniloan, Laguna. At yun nga, yung proseso is inabot din ng 1 taon mahigit. 3 years after tumawag yung tito ko at sinabi na maghanda ako at maaaring lumabas daw sa television dahil nga nakarating sa Supreme Court. So after mag-grant ng Supreme Court, happy naman dahil dun nga naayos na, kumbaga legally magagawa. I can be my authentic me, di ba? Yun yung na parang nagtatago ka sa isang shell, ngayon parang open na lahat na ito na ako, ito talaga ako. Yun yung mahalaga sa akin. Yun yung sabi ko nga noon pwede na akong matay pag naayos yun. Pero nung mag-grant, hindi pala pwede kasi mas marami pa pala akong kailangan gawin. Kaya nga lagi kong tinatanong, Lord, bakit ba sa dami-dami ng tao sa mundo, bakit ako pa? So, yun nga, yun yung natin. Nagkaroon natulungan sila na maging aware na, hindi lang ako nag-iisa, ganyan. Yun yung, at kumbaga, yung pagtanggap sa sarili. Kaya tinayo namin nagsimula kami as an informal support group para matulungan sila na i-accept din yung sarili nila. No? Kasi medyo mahirap din tanggapin kung yung pagiging intersex. At uti-uti na nakikita nila sa pakikipagkwentuhan, sa pakikipagpalitan ng mga tanong-sagot, na mas naiintindihan nila ngayon na hindi rin pala, mas marami pala kami, hindi lang ako nag-iisa. May katuwang ako sa journey na ito. Lahat ng ups and downs ko, kumbaga napagtagumpayan ko. Dahil na rin sa tulong na intersex community. Hindi pa intersex ang pagkakaalam ko Noon, akala ko ang nabubuhay lang sa mundo, lalaki-babae. Tapos may LGBT community na. Tapos nung sinesearch ko yon, nakita ko yung neutral. Na baka neutral ako. Ang tawag ko pa nga, neutral. Hindi ako ganito, hindi ako ganyan. Neutral ako. Ayun pala, may nakita ako na I. Hanggang sa nakita ko na yung I, intersex. May nakita ko sa ibang bansa, may mga ganyan. Hanap ako ng hanap hanggang sa natagpuan ko na Intersex Philippines. Na hanggang sa dumating sa point na gusto ko na halongkayin kung ano ba talaga. What if sumama talaga ako sa ganito, sa ganyan? Ano kaya yung feeling, pakiramdam. Yung naramdaman ko doon, nagbago yung pananaw ko, yung pananaw sa sarili ko, biglang nag-switch Biglang sabi ko, akala ko sarili ko lang yung gusto kong malaman, gusto kong makita. Yun pala, parang may purpose ako kung bakit ako napasama doon. Pangarap ko sa buhay ko, kung sakaling stable na yung life ko, ang gusto ko tumulong sa tao. Kasi ang sarap pala sa pakiramdam na tumutulong sa tao. At hindi lang sa isang intersex, kundi sa kaibigan na intersex at family na rin po ang turing ko sa Intersex Philippines. You can act na naturally, di ba? Yung parang you can present yourself as your authentic you, na wala kang kailangang itago, wala kang kailangang i-hide. Dahil yun nga, malaya ka na naipapahayag yung gusto mo. Dahil ganun din yung di ba? Sila, yung LGBT community, naghahanap din ng pagtanggap. So, nakakatuwa yung ganun na ang sarap sa pakiramdam na parang nasa isang lugar ka, sa isang safe space ka na lahat pwede mong sabihin, lahat pwede mong gawin na walang manghuhusga sa iyo. At kaya hanggang ngayon nandun pa rin ako at masaya ako na isamang intersex dun sa Free to BB project dahil yun nga mas naging aware yung LGBT community na intersex exists at malaking tulong yun para sa amin. Sa ngayon po kasi yung panahon ngayon, kahit sino ka pa, walang gender, tanggap ka naman po. May mga ganun po kaming program po. At
kagandahan po nun, nagiging open po yung kaisipan ng mga tao, lalo na mga empleyado. May mga respeto po sa bawat isa. Ayun po, masaya naman po. Ang maganda po nun, hindi mo naisipin na, ay baka ganito isipin sa akin ng tao, baka matanggal ako sa trabaho. Tanggap ka bilang empleyado kahit sino ka. Kaya happy ako na nakakatulong. Although medyo mahirap, medyo na-overwhelm yung sobrang issues at mga challenges na kinakaharap ng community namin. Pero happy ako pag natutulungan ko yung mga parents or na-i-encourage ko sila na wag pa operahan yung mga anak nila. Dahil ako nga hindi nag-undergo ng surgery, na natutuwa ako dahil yung mga intersex ay nagiging out and proud, na hindi katulad dati. So, unti-unti, yun yung mga sobrang sarap sa pakiramdam at kumbaga fulfilling yung nakakatulong ka sa kapwa mo na syempre ayaw mo ring maranasan yung mga ayaw kong maranasan nila, yung mga naranasan ko noon at napakahirap kasi nung mag-iisa. Nung 2021, nagkaanak ako ulit ng intersex, tapos yun, kasi SARS ko nakilala ko sa Sir Jeff, doon ko natutunan na nag-exist pala tong intersex sa Pilipinas, may ganun pala. Minsan ang isip kasi pag ganun, parang sakit na yung sa hindi naman pala. Pwede naman pala silang mabuhay kahit wala yun, kahit hindi operahan. Kaya nakatulong talaga siya, tas mas marami nakikilala, tas nakikita na yung mga member na malalaki na, tapos parang lumalakas yung loob namin. Tapos yung mga na-experience nila dati, nasi-share din nila sa amin. Kaya malaking tulong po talaga yun. Ayun po. Kaya laking pasasalamat ko po sa ila kasi kung hindi dahil sa kanila, parang hindi rin masyadong luluwag. Kasi ang hirap nung parang feeling nyo kayo lang eh. Pwede naman pala na, meron pala, nag-exist naman pala sila. Ganun po. Nabubuhay naman pala sila ng matagal. Ayun po. Kasi masayahin pag nangihina ka, titingin ka lang sa kanya, iyakapin mo lang siya, mawawala na yung pagod mo. Makikita mo, sabi ko, kung siya nga malakas, tapos ikaw manghihina, di ba? Parang unfair naman yun. Bakit yung anak mo nga lumalaban, tapos ikaw hindi lumalaban? Para sa akin, bali ngayon talagang gusto ko mapaunlad yung buhay ko. Kasi kung mapapaunlad ko, mabibigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Tapos, mas makakatulong din ako sa mga intersex baby, lang mga bagong pwede ako makapagbuli. Kasi minsan din po pag maluwag, nag-donate po ako ng gamot lang mga bagong Sa mga anak ko, ang ko lang dyan talagang hindi ako bibitaw hanggat nabubuhay ako. Gagawa ako ng paraan na paano mas mapaunlad yung buhay. Kaya po ngayon, nag-ano ako nasa silent ng pagkakitaan, ganun po. Hindi po talaga ako titigil kasi gusto ko naman pag nawala ako sa mundo mabigyan ko naman sila ng magandang kinabukasan. Tsaka lalo na si Carl na may gamutan na pang buhay. Dapat ma-save po ako para sa gamot niya po. Ang sa akin lang sana talaga din yung mga ganyang bata, dapat bigyan pa ng suporta ng gobyerno. Para kasi lifetime ang gamutan, dapat yung para kasi meron naman batas sa rare disease para sa mga yan, dapat i-implement nila ng maayos kasi parang hindi po maramdaman. Kay Carla 2 years na po siya pero wala man lang binigay sa amin na gamot nung DOH, samantala may programa dapat silang ganun. Para sa akin kasi nung magkaroon ako ng anak niyang pangalawa na ganyan, di ko na siya tinignan bilang isang problema kasi tinignan ko yung positive side kung bakit siya binigay sa akin ng Diyos. Nabi ko nung dumating siya, parang ginising nga yung kagustuhan ko dati na magkalat ng mga information, yung lumabas ako sa social media, lumabas ako sa mga ganito para mas nakilala kasi dati ganun Sa Intersex Philippines po, bali ako po yung nag-representative sa mga parents po na may mga intersex child po. Bali, madalas po, pag may mga bago, sila po yun ako na una nakakaalam po. Kasi meron kayong binuo na grupo para sa mga ganun. Yun ang ginawa namin yun ng kusa kasi parang sa amin yung mga bagong panganak malaman namin para mag-guide din namin kasi yung iba gusto isip nila opera mga ganun na stress nila ganun po.
ngayon ang mga project namin, meron kami mga youth empowerment para ma-train namin kasi gusto din namin makapacitate yung aming mga members na gusto rin namin kasing maging sustainable yung organization namin. Meron kaming mga team building, may socio-economic empowerment kami. Ngayon nga is yun nga, sinasama namin, nung unang forum namin is mga intersex person lang. Itong second forum namin is included na yung mga parents kasi gusto namin alam namin na iba yung challenge at issues na kinakaharap ng mga parents at gusto rin namin maintindihan yun. By next year, ang gusto naman namin is magkaroon ng family day na maisama naman tulad ng pinangako sa kanila na makasama yung mga bata sa isang pagtitipon para gusto ko kasi as early as medyo 5 years old, 6 years old, makita nila na, oy, I can grow up normally. Yun yung gusto ko na pag nakilala kami, ay pwede rin pala na okay lang pala maging ganito lang ganito ako, 'di ba? Kahit kakaiba, kahit unique, kahit special, 'di ba? Kasi gusto ko makita kami at maging inspirasyon kami sa kanila na hindi nila kailangan mag-undergo ng operation para maging successful sa buhay. Role ko sa Intersex Philippines, na-elect po ako ngayon bilang member ng Board of Trustees. Sa naambag ko po, sa ngayon po, sumasama po ako sa mga meetings, activities para mas lalong mapaganda yung organization namin, mas lalong matuto pa. Kasi para sa akin, mas gusto kong matuto pa. Hindi porket intersex ako, alam ko na lahat. Gusto kong aralin para matulungan ko rin na yung iba na ganito yung mga dapat nilang gawin. Iba yung pakiramdam. Kaya kapag may mga intersex na kailangan ng tulong na ganito, kailangan ng makausap, mga kaibigan, or kung ano mang tulong yan na kaya kong i-provide, kaya kong ibigay, kung ano sa abot ng aking makakaya, binibigay ko. Kasi iba yung pakiramdam na may kapwa kang tinutulungan na katulad mo rin. Sitwasyon nila, mga first-timer sila, ganun din yung mga nararamdaman ko, wala akong alam. Gusto ko rin i-share sa kanila na ganito ang Intersex Philippines, na family kami. Nahihirapan sila na mag-out. So walang problema 'yun, It's okay na hindi ka out. Okay lang 'yun. There are many intersex naman na out. Kaya ang lagi ko sinasabi nga doon sa mga out and proud, mas maging loud tayo kasi habang mas marami tayong nagsasalita, mas maraming makakarinig dun sa mga issues at challenges na kinakaharap natin. Baka sakali na sa sobrang dami na natin nagsasalita, mas mabigyan ng aksyon, na maging inspirasyon sana hindi lang ako, yung ibang intersex na mga leaders namin, na okay naman, 'di ba? Na bawat isa ay pwedeng mamuhay ng normal. Pwedeng magkaroon ng pamilya. Kasi although yun nga kasi ang naging kahit ang mga magulang, yun yung nagiging problema nila, yun ang iniisip nila. Paano yung future ng anak ko, magkakapamilya kaya? 'Di ba? Yun din, gusto ko rin sabihin sa kanila na I am a living proof din na pwedeng magkaroon ng pamilya ang isang intersex. Sa ngayon, napakalayo pa para maabot yun, pero sa tingin ko darating din yung time na magkakaroon ng equality talaga. Ang pangarap ko sa kanila sa intersex sa Pilipinas, yung matanggap nila sa sarili nila, ma-accept nila kung sino sila. Kasi number 1 na hakbang yon para tanggapin din sila ng iba. At matupad yung pangarap nila na magbago ng sex marker, magbago ng name, at magkaroon ng stable na mapagkukuhanan ng kung sino man yung mga nag-medication. Para sa akin po, mas masayang lipunan yung intersex community po. Nagbubuklod, kumbaga kapit kamay, kumbaga nagkakaisa po. Kasi una dito po manggagaling yung kasiyahan, tapos palabas na ng buong bansa, tapos pwede na namin ma-share sa buong mundo.
ginawa.